sama-sama tayong magiging sarakli. Maynila po ang lungsod sa Metro Manila na may pinakamaraming flood control project batay sa datos mula sa sumbongsapangulo.ph website. Pero binabaha pa rin ang maraming lugar gaya ng nangyari kanina. Ang panawagan ni Mayor Isko Moreno, imbestigahan ng Senado ang mga flood control project sa Maynila na anyay kinasasangkutan ng ilang kongresista. Ang sagot naman ng ilang kongresista, taga-propose lang sila ng proyekto. Saksi, si Sandra Aguinaldo. Baha sa labas ng Senado kaninang umaga dahil sa malakas na ulan. Kaya ang ilang pari at miyembro ng simbahang magpe-prayer rally dapat sa labas ng Senado, kinailangan sumilong. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan. Ang kanila pa namang pinoprotesta, ang kontrobersyal ngayong flood control projects. The crisis of the heart, the crisis of faith, the crisis of moral crisis, no? Talagang bumagsak na, hindi na nahihiya yung mga nagnanakaw sa gobyerno. Talagang garapal. Sa datos na nakalap ng GMA Integrated News Research, may mahigit 1,000 na flood control projects sa Metro Manila na nagkakahalaga ng 52.66 billion pesos. Sa buong Metro Manila naman, ang City of Manila ang may pinakamaraming flood control projects na nagkakahalaga ng 14.46 billion pesos. Sa 20 pinakamalaking flood control project sa Metro Manila, 13 ang matatagpuan sa Maynila. Kabilang dyan ang installation ng booster pump sa Estero de Magdalena sa Tondo, booster pump sa Estero de Binondo, Estero de Quiapo at iba pa. Kaya si Manila Mayor Isko Moreno may pasaring kaugnay sa mga flood control projects na tila hindi raw pinag-aralang mabuti kung makakatugon ba talaga sa problema ng baha sa Maynila. Talagang kami may pinakamalaking flood control project. Yang mga programa na yan, walang due notice, wala kaming impormasyon, hindi ipinaalam, hindi nabigyan ng pahintulot ng pamahalang lungsod ng Maynila, which ordinarily we will give. Nanawagan pa siya sa Senado na isama sa investigasyon ang flood control project sa Maynila na aniyay kinasasangkutan ng ilang kongresista. District 2, District 3, District 6, alam naman ng mga taga-Maynila yan. So they should be investigated also. Kaya nga welcome welcome development yung ginawa sa Senado. Papagawa ng flood control na hindi tumatakbo. O tapos parang wala lang. Bandang huli, alam mo Sandra, nakakalungkot dito. Alam mo sino sinisisi ng mga congressman? O DPWH. Kawawang DPWH. Pero alam din ng mga Pilipino, alam din ng Manileño, na mahilig makialam ang congressman sa project ng DPWH. Yan ang katotohanan. Si Manila 3rd District Representative Joel Chua, sinabing nagpo-propose lang naman ang mga kongresista. Kami, ang trabaho namin, mag-propose ng mga project. Halimbawa, yung mga infrastructure na sa tingin namin ay kailangan. Dahil kada distrito may mga umiikot dyan na mga district engineer at sila ang tumitingin talaga. Itinanggi rin ng kongresista ng 2nd District ng Maynila na may kaugnayan siya sa flood control projects. Puro po hearsay naman si Mayor Isko Moreno eh. Ang congressman, nagpo-propose lang naman talaga ng project sa DPWH. Pero para makialam, hindi po ako engineer. Sa gitna nito, kapwa sinabi ni Moreno at DPWH Secretary Manuel Bunoan na maraming aspeto ang flood management. Bukod sa pagdaragdag ng pumping stations, kailangan ding halimbawa na ayusin ang dinadaluyan ng tubig, linisin ang mga estero, kolektahin ang mga basura. Actually, sinasabi namin yung ginagawa namin ng engineering interventions in Metro Manila is just part of the flood management program in Metro Manila. Flooding in Metro Manila, it has to be done collectively and holistically. I-address naman natin yung waste management. I-address natin yung mga resettlement ng mga informal settlers. I-settle natin yung old drainage system. Hindi naman namin lahat panyan eh. Para sa GMA Integrated News, ako si Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Sa payag naman ni Manila 6th District Representative Bienvenido Abante Jr., sinabi niyang magkakakonekta ang mga daluyan ng tubig, drainage at flood control measures sa lungsod gaya ng Maynila at hindi raw akma na i-single out ang mga partikular na area o distrito. Kaya ang panawagan ni Abante,
malalimang investigasyon sa lahat ng mga flood control projects sa lungsod, hindi lang noong nakaraang termino, kundi mula pa noong 2019 o mas matagal pa. Hindi lang daw dapat national government projects ang tignan, kundi pati na ang mga ginawa ng LGU. At dagdag ni Abante, solusyon ang kailangan ng Mataga Maynila at hindi anya mga soundbite. Sa Setyembre, inaasang magsisimula ang investigasyon ng binuong komite sa Kamara kaugnay sa anomalya umano sa mga flood control project. Sinagot naman ni Public Works Secretary Manuel Bonoan ang ilang issue kabilang ang mga panawagang magbitiw siya. Saksi, si Joseph Morong. Animoy ilog na ang dinaraanan namin mula Ayala Boulevard hanggang Padre Burgos sa Maynila dahil sa baha. Lubog ang entrada ng maraming paaralan. Ang ilang estudyante pilit sinusuong ang baha. Pagdating sa Quezon Boulevard, hindi na makatawid ang maraming sasakyan. Kasama ang aming news team sa mga naipit sa trapiko. Galing kami doon sa may Ayala Boulevard, galing sa Maynila kasi gusto namin sana tumawid dito papunta sa may Intramuros. Pero hindi na namin yan magawa kasi mataas yung tubig. At yung ilang mga estudyante nga ay naglalakad na lamang. Yung ibang mga motor, pagkatawid, dito na nagpapahinga. At sa kabila naman, ito yung papunta ng Ross Boulevard, wala nang galawan yung mga sasakyan. Isa sa mga namoblemang commuter ang senior citizen na si Matilda Silva. Galing pa siyang Laguna at lumuwas ng Manila para magpa-check up. Sa Malacanang sa geriatric center, naghingi kami tulong doon kami nagpa-check up. Stranded din pati si DPWH Secretary Manuel Bonoan na pupuntahan sana namin para sa isang panayam kaugnay ng flood control projects. Sir, pareho tayo na-stuck sir sa traffic no? Sa may Quiapo area. No? Yeah. How do you feel about it? Na ayan na tayo. We're not able to get through dito sa may City Hall. Nasa sentro ng isyu si Bonoan ay pinapanawagan ng ilang senador na magbitiw sa pwesto. Sagot ni Bonoan, sabi ko nga na I share at the pleasure of the President. The President would have actually called me kung anong, if anything, na dapat ako mag-leave o mag-resign. So wala pa naman sir, no? Wala. Nitong Miyerkules daw sila huli nagkausap ng Pangulo pagkatapos itong bisitahin ang isang ghost flood project sa Barangay Piel sa Baliwag, Bulacan. Hindi kasama noon si Bonoan. He wants it by himself actually. But yung basic data information of that project was furnished by us. He has just instructed me actually to continue yung investigations and to finally come up with cases against people who are involved, whether it is the DPWH people, contractor, kung may kailangan sa LGUs actually. Ang sabi ng lokal na pamahalaan ng Baliwag, hindi raw dumaan ito sa kanila at walang isinumiteng dokumento sa City Engineering Office o nakipag-ugnayan sa LGU. Ayon kay Bonoan, base sa internal audit ng DPWH sa mga flood control project ng pamahalaan sa buong bansa, tila sa District 1 lamang ng Bulacan sila nakakakita ng problema sa ngayon. Even in Bulacan, there are 3 engineering districts there. 3 engineering districts. And if there would have been a pattern in the province, you could expect that there are also some ghost projects in other districts. Wala eh. Naka-floating status na raw si DPWH Bulacan District 1 Engineer Henry Alcantara at hinihintay na ang sagot nito sa memo. And if unsatisfactory nakita namin doon, we'll just have to impose the sanctions. Dito sa mga cases na pinag-uusapan natin, actually ang District Engineering Office lang to eh. District Engineering Office lang ang mag-implement nito and has the authority actually, has been given the authority to implement the project. Every documentation came from them. Sinusubukan pa namin makuhanan ang pahayag si Alcantara. Sa Setyembre, inaasahang sisimula ng House Infrastructure Committee ang investigasyon kaugnay sa mga umunoy maanumalyang flood control projects. Sabi ng co-chair nitong si Representative Joel Chua, kung may kasamahan silang sangkot, baka dapat iba ang mag-imbestiga sa kongresista. Kung may malilink o may madadawit ng mga kasama namin, siguro mas maganda kung mag-recuse kami. Para at least, wag mabigyan ng duda yung aming investigasyon. Pero sabi ni House Deputy Minority Leader Representative Antonio Tino, hindi dapat pigilan ang investigasyon ng Kamara. Publiko in the end ang huhusga.
kung talaga bang maayos at mahusay na ginagawa ang trabaho nito. Pagtitiyak ni House Committee on Public Order Chairman Representative Rolando Valeriano, wala silang sasantuhin kahit pa may kongresistang mapatutunayang sangkot sa issue. We will recommend for filing of charges against them. Wala pong sasantuhin ng Kongreso, whether member niya o hindi niya member, basta nagkamali ka. Maaari rin daw ito umabot sa pagpapatalsik sa kanilang kasamahan. Pwede rin daw humarap sa komite ang mga masasangkot sa issue pero hindi sila pwedeng umaktong nag-iimbestiga rin. Mag-inhibit sila doon sa panel of investigators sa committee. Pero yung ma-imbitahan sila, hindi naman po masama siguro yun. Kung ang pinararatangan mo, wala naman talagang alam na ano matapang yan na haharap. Dagdag ni Chua, habol din daw ng investigasyon ng mga tiwaling kontratista. Ghost project, dapat talaga ma-blacklist sila at masampahan ng kaukulang kaso kasama yung mga kanilang kakuntsaba. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Nakataas pa rin ang signal number 1 sa ilang bahagi ng bansa dahil sa bagyong Isang at kasama riyan ang Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Kalinga, Abra, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Aurora at northern portion ng Nueva Ecija. At magiging maalon din sa seaboards ng Batanes at Cagayan. Huling namataan ng sentro ng bagyo sa layong 80 kilometers hilagang kanluran ng Bacnotan, La Union. At ayon sa Pag-asa, magtutuloy-tuloy ang pagtawid ng bagyong Isang sa northern Luzon hanggang sa makarating sa West Philippine Sea sa mga susunod na oras. At bukas na umaga o hapon, maaaring nasa labas na ito ng PAR. Unti-unti rin pinalalakas ng bagyo ang habagat na magpapaulan din sa ilang bahagi ng bansa. At hindi pa man nakakalabas ng PAR ang bagyong Isang, may bagong low pressure area na nabuo naman sa silangan ng Mindanao. Ayon sa Pag-asa, mababa pa ang tsansa nitong maging bagyo pero magpapaulan sa Eastern Visayas at Eastern Mindanao ngayong weekend. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.